At sa wakas, natapos na din namin i-assemble itong nabili namin na portable sink with cabinet from Shopee. Pero bago dyan guys, ay mag-unboxing muna tayo. So tara! So hi guys, samahan niyo po kaming mag-unboxing at mag-assemble for today's video. So meron pala kami ditong malaki na parcel. Ito po pala ay portable sink with cabinet. Actually guys, matagal na po pala itong video na to. Last year ko pa po ito nabili, mga 6 months na ang nakalipas. At hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin namin. Still maganda pa rin yung quality at wala pang sira. Kaya ito na, ginawan ko na talaga ng unboxing video. Baka sakali gusto niyo rin bumili ng ganito. Kasi napaka-useful nito guys sa mga wala pang permanenteng bahay o tirahan. At lalong-lalo na sa mga wala pang lababo katulad ko. Kaya nga lang at first nag-aalilangan talaga akong bilhin to. Kasi before ako bibili ng mamahaling gamit ay sinesearch ko muna ito sa YouTube pero wala akong nakikitang nagpa-product review nito. Kaya nag-fortago na lang talaga ako guys na bilhin to kasi kailangan ko eh. At nandito na tayo ngayon sa part ng pag-unboxing guys. So ito yung mga laman. Ito yung mga parts ng portable cabinet with sink. So safe siya nakarating kasi balot na balot ng bubble wrap. Ang mga parts pala nito guys ay aluminum alloy frame, tempered glass surface, and side and back panels of aluminum composite panels. So, ayun, binasa ko lang sa product description sa Shopee. Maganda din ito guys kasi naka-tempered glass panel. Kaya ito ay waterproof and moisture proof. Hindi ito agad kakalawangin. So, ayan guys, nilabas ko muna lahat ng parts bago namin i-assemble. Malaki at medyo mabigat nga ito guys. Kasi itong 4 cabinets with sink ang pinili ko. Meron pa kasing maliit nito, yung 2 cabinet with sink. Pero itong 4 cabinets na lang yung pinili ko para marami akong paglagyan ng utensils. At buti na lang kompleto yung mga parts para sa lababo. At ito pala yung tempered glass panel guys with a bearing capacity up to 200 kg, not easy to deform and anti-creep. At yung middle load bearing capacity naman is up to 80 kg. At buti na lang safe itong nakarating. So salamat sa seller kasi binalot niya ng bubble wrap lahat ng parts. Kaya ito ay hindi nabasag at sa aluminum naman meron na siyang konting deform, which is hindi naman talaga yan maiiwasan sa shipment. After kong nire-ready lahat ng parts guys, ay proceed naman tayo sa assembling o installing. So ito na po lahat ang mga parts. Medyo nahirapan pala kami sa pag-install nito guys kasi wala kaming mahanap na tutorial video sa YouTube. Kaya yung ginawa namin is pinalo na lang namin yung manual na kasama sa item. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo guys yung step by step na pag-assemble. Kasi maraming beses kami nagkamali sa pag-assemble nito. So if ever nakabili kayo ng ganito, be sure ma-follow nyo talaga yung manual para hindi magkabaliktad yung mga alloy frames. At sa pag-assemble nito guys ay kailangan talaga natin ng kasama para merong tagahawak. Kaya ito nagpatulong na nga ako. At ito palang ilalagay namin sa side. Ito yung tinatawag na aluminum composite panel. So same lang naman yung process sa first layer at second layer. Pero dapat higpitan mabuti para matibay. So kailangan ng dobleng ingat kasi baka mabasag yung tempered glass. At ngayon naman ay nasa second layer na kami. Alam nyo ba guys, napakalaking tulong talaga nito sa amin. Wala kasi kaming kitchen o lababo. Bale, temporary lang po kami nakatira dito. Pag meron kaming huhugasan ay pumupunta pa kami sa labas. Kaya hindi na talaga ako nag-alinlangan bilhin to. At ngayon naman guys ay kinabit na din nila itong sink at cabinet doors. At meron namang magnet ito sa gitna para sa cabinet doors para maganda yung closing niya. At yan guys, natapos na nga namin i-assemble at ngayon naman ay ikakabit na namin itong faucet. So madali lang naman i-install itong faucet guys kasi kompleto naman siya sa part. Meron na nga din siya kasamang wash basin, strainer at hose. Yun nga lang, yung hose na kasama niya is napaka-iksi. So bumili na din ako sa Shopee ng mahaba na hose, yung hose na pang washing machine. At ito na nga, kinonekta ko na lang using duct tape para umabot siya hanggang sa baba. At bumili na din kami ng ibang hose para sa tubig. At ito na guys, finally natapos na din namin i-assemble yung portable sink with cabinet. And as you can see, napakaganda nga niya tingnan. Ang faucet din niya is yayamanin. At pinakabitan na din namin ito ng tubig. Yung wash basin naman niya is saktong-sakto lang. At ito naman sa cabinet ay nilagyan ko na din ng mga plato at iba pang gamit sa kusina. Marami din ako nailagay kasi napaka-spacious niya. And by the way guys, pag nahihirapan kayong mag-install ng ganito, pwede naman kayong mag-ask kay seller o magpaturo. Kasi meron naman pala silang tutorial video kung paano i-install. Ito pala inabili ko ng 2,399 pero ang nabayaran ko is 2,915 including the shipping fee. So ilalagay ko na lang sa description box ang shop link kung saan ko to nabili. So maraming salamat!